Gusto ko lang bigyang pansin, Cubs, yung mga nag-i-email sa akin at mga nagpa-private messages. Particularly po ito sa kalagayan ng mga kababaihan. Ano po yan, sir? Yung pagkakaroon ng bukol sa inyong mga breast. Okay. Maraming nagme-message, iba-ibang kwento. Okay, ganito ha. Kaya napaka-importante po talaga na kailangan nyong kahit papano mag-self-examination kayo. Kapain nyo. Okay? Tingnan nyo kung may pagbabago dyan. Kasi ganito yung mga ini-email sa akin which is parang magkakapareho. Okay? Dito sa Saudi Arabia, Dubai, Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia, USA, maraming mga bansa ang nag-message particular sa ganitong issue. Cubs, hindi biro ito ha, lalo na sa inyong mga kababaihan kasi ganito yung mga kwento. Dito na lang sa Saudi Arabia, okay? Dalawa sila na pumapasok sa bahay. Ngayon, itong isa, last year na lang nalaman na meron daw siya parang nakakapana maliit lang na bukol sa kanyang dibdib. Ngayon, hindi naman daw sumasakit. Pinabayaan niya. Netong early year, okay, nararamdaman niya na daw na parang medyo kumikirot yung bukol. Ngayon, kinapa niya yung kabila, napansin niya daw na meron na daw tumutubo na isa na. Cubs, ito ha. Dahil nga, dun sa nararamdaman niyang ganun, namamalayan niya na parang, bakit ganun? Yung pagkasakit niya ay yung parang pumipitik-pitik daw. Yung parang, yung kirot, kumikirot ngayon tapos nawawala. Tapos kumikirot. Eh hindi niya pinapakialaman o pinapabayaan niya dahil malakas pa ang katawan. Ang problema, hindi pinapacheck up. Ito ang kadalasan na problema sa lahat, Cubs. Yung meron na nga kayong nararamdaman, binabaliwala nyo, hinahayaan nyo, dahil hindi pa siya nakakaabala sa inyo eh. Okay? Awareness po ha. Ngayon, napagdesisyonan na kailangan niyang magbakasyon. To make the story short, umuwi sa Pilipinas. Pina-examine. Dumaan lahat sa mga test, sa mga kung anong mga procedure ang ginawa doon at lumabas, Cubs. Stage 4 na ang kanyang cancer sa dibdib. Kaya itong sinasabi ko sa inyo, huwag niyong baliwalain yan. Maliit man na bukol yan, although marami po ang cause ng pagkakaroon ng bukol sa dibdib. Okay, tandaan nyo yan, iba-iba po yan. Tingnan nyo, bakit may mga bukol dyan na nagkakaroon ng gumagalaw, may malambot, may sobrang tigas, or meron nyo man very sensitive na pag i-touch mo na ng konti, masakit. Kailangan po kasi ng examination para sa doktor. Okay, yung mga eksperto na po dapat ang puntahan nyo dyan. Hindi yung porkit kinapa nyo, meron. Okay, hindi naman masakit. Yung mga ganong tipo, habang pinapatagal nyo yung mga ganyang issue, Cubs, baka hindi mo mamalayan. Ang dami mga message dito, nagugulat na lang sila. Late stage na pala. Okay, awareness lang po ha. Huwag nyo pong baliwalain yan. Huwag nyong, saka na lang kasi hindi pa naman masakit eh. Malakas pa naman ako eh. Kailan mo ipapacheck up? Kapag yung talagang nananakit na, yung hindi mo na kaya yung pananakit, awareness po, Cubs ha. Sa lahat ng klase ng karamdaman sa katawan, cancer man yan, kung ano-ano man yan, Cubs, early detection talaga, mas maaga maggamot, mas treatable o kaya ma-cure pa yan. Okay? Itong 2025, according sa Global Cancer Observatory, alam nyo ba ang breast cancer remain the significant public health concern dyan sa atin sa Pilipinas? It is the most common cancer among Filipino women and ranked first, okay, in terms of new cases. Concerning the statistics, Cubs, alam nyo ba? 65% ng breast cancer cases ay nadadiagnose in advanced stage. Dahil yan sa hindi nyo sinasawalang bahala nyo, meron, oo nga, meron. Ano kaya ito? Hanggang sa hindi mo na siya pinakialaman. Alam mo yun, Cubs. Okay, please. Itong binibigay ko lang sa inyo, awareness lang po ito ha. Nanaway kahit papano, kung malaman mo yan yung bukol na yan, ay hindi pala ito kumbaga non-cancerous. At least kahit papano, Cubs, di ba? Paano kung late? Ayan sabi mismo nila,
advanced stage na lagi ang kahit yung newly diagnosed. Baka nasa stage 3 na, stage 4. Eto Cubs, baka karamihan hindi nakakaalam ha. It is known that the Philippines has one of the highest breast cancer incidence rates in Asia. Breast cancer. Okay? Kaya Cubs, pakiusap po ha. Hindi lang porket nalaman mo na may bukol kang nakakapa dyan at hindi nananakit, hinahayaan mo na. Okay? Shout out ulit sa inyong mga kababaihan na nanonood ngayon. Marami siguro ang kwento na naririnig nyo mga kababayan natin na umuwi sa Pilipinas. Okay? Na nagpa-check up tapos bakit biglang ganon. Alam niyo na kung anong gusto kong sabihin sa inyo. Mas maaga malaman, mas maaga ma-cure yan. Kaya dapat alam nyo kung ano yung may pagbabago sa inyong katawan. Kayo po mismo nakakaalam yan. Ang pinakamahirap po kasi sa lahat, Cubs, karaniwan sa ating mga Pilipino mapagtiis. Nangihinayang sa budget sa pagpapa-check up. Totoo yan. Kahit nandito sa mga ibang bansa, yung mga Pilipino, nangihinayang sila. Yung mas gusto nila na yung pera na pampacheck up nila pinapadala sa mahal nila sa buhay dyan sa Pilipinas. Pakiusap, bigyan mo ng pansin yung kalusugan mo. Bigyan pansin mo yung puhunan mo na nagbibigay buhay sa pamilya mo sa Pilipinas. Okay? Aanihin mo yan, Cubs. Kahit ang dami kang naipon dyan. Pag uwi mo ng Pilipinas, anong gagawin mo pag nalaman mo may sakit ka? Maggamot? Hindi po ba? Yung noo ko parang nagagalit na. Okay? So Cubs, please po ha. Huwag nyo pong pabayaan kahit ano man yung nararamdaman yung hindi maganda sa inyong kalusugan. Bigyan nyo ng pansin yan, Cubs. Okay? Kasi, habang malalaman mo ng maaga yung karamdaman mo, at least, maagapan mo pa yan. Inuulit ko po yan. Okay? God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Kayong mga kababaihan, napaka-komplikado po ng sistema. For example, may problema ka sa thyroid. Konektado na yan, breast, hanggang sa inyong mga matris na yan, Cubs. Sa totoo lang. Okay? Ang hormone imbalances, hindi po nape-predict yan, Cubs, kung kailan magloloko yan. Kailangan nyo din laging regular check-up sa inyo. Okay? Lalo na po kayong mga kababaihan, sa totoo lang. Okay? Awareness is the key po talaga, Cubs, ha? Isang babala lang po ito. Okay? Nanaway kapulutan nyo ng aral. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? God bless everyone. Bye-bye.